everyone, it's me again, Ma'am Romela Official. Okay, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pricing or kung paano kami magpresyo ng aming paninda. Okay, but before that, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod pang mga video. Alam nyo po ba, ang hirap magpresyo ng paninda kapag marami kang kakompetensya. Okay, paano ko nga ba nasabi yon? Dahil hindi pwedeng mas mataas ka sa mga katabi mong tindahan. Lalo pag parehas kayo ng paninda at parehas din kayong nag-wholesale tsaka nagre-retail. Okay, mawalan ka ng customer kapag mataas yung presyo mo doon sa mga kakompetensya mo ding tindahan. So, kailangan mong ipantay ang presyo mo sa presyo ng mga katabi mo ring tindahan or sa mga kakompetensya mo. Kailangan mong ipantay, kailangan magkaparehas kayo ng presyo or kung pwede, mas mababa ka sa kanila. Dahil doon, pag mababa ka sa kanila, syempre makakahakot ka ng suki. So, paano po ba kami magpresyo? So, kami dito, binabase po namin sa product na fast moving tsaka non-fast moving product. So, doon kami nagbabase kung ilang porsyento ang dapat naming ipatong. So, katulad niyan, sa mga fast moving product, maliit lang talaga yung aming pinapatong. No, nag-wholesale kami sa mga fast moving product, lalo na sa mga yung nagtitindahan din, no? Doon kami nag-wholesale kami ng aming paninda sa mga ganon. So, mababa lang. Pag wholesale price, no, mababa lang talaga. Nasa 3% to 5% lang ang pwede mong ipatong. Minsan, nagtataka ako kung bakit ang baba ng binibigay na presyo nung kakompetensya ko. No, kasi nagsisimula pa lang ako noon. So, nalagay ako doon sa hindi ako booking. Hindi ako nakakuha ng ahente. Kasi sa ahente, merong mga ahente talaga or supplier na mababa. So, dahil matagal na sila, mas una sila sa akin, no? Meron silang kinukuhaan pala na mga distributor or supplier na mas mababa yung bigay sa kanila. Lalo pag nakikita ng supplier or distributor na malaki yung order, ng tindahan, no, binibigyan pala yan ng mga discount, mga target na kung saan nagkakaroon sila ng mga incentives. So, ang ginagawa pala ng mga tindahan na yan, kung bakit mababa yung bigay nila sa mga mamimili ay dahil meron na pala silang kita doon pa lang sa incentives saka sa mga promo na binibigay ng mga ahente doon sa mga malalaking tindahan. So, kahit maliit lang yung patong nila doon sa kanilang items, sa mga product na binibigay sa kanila, hindi na sila lugi. Dahil, meron na pala silang kita dahil sa mga incentives, saka sa mga promo, at sa mga discounted na mga product, meron silang ganon. Kaya pala, mababa yung presyo na pwede nilang maibigay sa customer. So, ano nga ba yung sinasabi kong fast-moving at non-fast-moving product? So, ang fast-moving product, ito yung mga basic needs na araw-araw ginagamit ng tao. Or, ito yung mga produkto na talagang mabenta talaga sa araw-araw. At yung mga non-fast-moving naman, ito naman yung mga items na bibihira lang hanapin. Or, hindi siya masyadong gumagalaw. Dito sa mga ganito, shampoo, powder. Okay, paano nga ba kami magpresyo dito? Dito, per dozen kami magpresyo. Okay, so ang pinapatong namin, 3 to 5% yung pinapatong namin. Pero karamihan, 5% yung pinapatong namin. Kasi, sa plastic pa lang guys, naku, ang mahal ng plastic. Ang mahal ng halos ngayon. Minsan, pinapadouble pa yan ng customer. Ginagawa ko 5%. Kasi, yung ibang kakompetensya masyadong mababa na din minsan magbigay, no? Parang wala na rin silang, para sa akin ha, para wala na rin silang kikitain dahil ang daming gastusin, no? Ang daming expenses rin ng tindahan sa mga ano pa lang, sa mga bills, no? Rent mo, tauhan mo. So, parang hindi mo na siya kakayanin kapag hinayaan mong sundin
or kakalabanin yung ibang tindahan. Kasi pag bumaba ka, bababa rin sila hanggang sa nagkalaban na kayo sa presyo. Hanggang sa kayong dalawa ay wala na talaga kayo parehas na kita. So, ganoon din dito sa mga coffee, no? Sa mga nakatiles natin, halos nakatiles natin, ganoon kami magbenta per dozen ang aming bintahan dyan. At ganoon din kami magpresyo ng aming paninda. 5% din. Sa mga diaper naman, dito, medyo malaki-laki yung aming pinapatong dito. Lalo na sa mga items na malalaking pack talaga. So, dyan talaga medyo malaki yung aming tubo dyan. 10 to 20% yung aming ginagamit dyan sa mga malalaking pack. O, dito naman tayo sa mga curls. Okay, alam nyo ba guys, na sa curls ay fast moving yan. No? Lalo na sa mga nagtitinda rin sa kanilang bahay. Maliit na yung amin dyan. 50 cents. Ganon. Per piece. Ay, sa mga gatas naman guys, no? Dito naman, nagpapatong kami dito sa mga malalaking pack, ganon din. 10% yung patong namin sa mga malalaking pack. Sa mga alak naman guys, like Tanduay, okay, kadalasan kumukuha sa amin dito yung mga nagtitinda rin sa mga barangay, ganon, sa kanilang mga lugar, no? Mga bukid-bukid, yun, ganon. So, karamihan kumukuha nito per case, no? So, per case nito, tumutubo lang kami ng 20 pesos. Ganon lang. Yung tubo namin per case. Kaya makaka-less ka pag isang case yung kukunin mo. Kasi pag individual ka, doon kami nag-a-add. So, dyan naman po sa mga biskwit, no, nagpapatong kami dyan ng 3 to 5 pesos per pack. Nga pala guys, sa mga resibo, dapat titingnan nyo maigi kung yung bang resibo na binibigay sa inyo ay batable or non-batable. Kailangan marunong kayong tumingin ng resibo, no? Kasi baka dito lang kayo bumabase, no? Tapos i-divide nyo lang kung magkano laman. Halimbawa, yung isang case nito, ganito, 2,106 point ay ganyan. Tapos i-divide nyo kung magkano laman, tapos mag-a-add kayo ng kung magkano man yung i-a-add nyo na tubo. Tapos, hindi mo pala alam na nag-add din pala sila ng 12% VAT. So, ngayon, kung ang nag-add ka dito ng 10%, dahil dito ang nagbase, 10% lang yung add mo, lugi ka pa. Dahil sa kanila, 12% yung in-add nilang VAT, oh. Yan. So, kailangan, katulad ko, i-total mo to. Yung lahat. I-total mo. Pag total mo, magugulat ka, bakit hindi ito ang lumabas? Bakit iba yung lumabas? Sabihin mo mali yung resibo. Yun pala, nag-add sila ng 12% VAT. Kaya naging ganito yung total niya. So, kailangan tingnan yung mabuti yung inyong resibo. Kung pwede i-total mo lahat, tapos pag iba yung lumabas doon sa total, titingnan nyo kung vatable ba or non-vatable. So, sana may natutunan po kayo sa akin. At kung meron po kayong mga itatanong, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At sasagutin po natin yan. Okay? At sa hindi pa pala subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa iba pa nating mga video.